Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1021 hanggang Kabanata 1030. Kabanata 1021. Buong lakas na umungol si Tao habang nagmamadaling lumapit Jack na may malaking espada sa kanyang mga kamay. Naku, hindi man lang siya nakalapit ng patayin siya ni Ethan gamit ang aura ng espada. Kaya lang, halos 1,000 masters ang napatay sa loob lang ng 10 minutes. Tungkol naman si Jacket ang kanyang mga tao, nakamit nila ang kabuoang tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagsasakripisyo ng ilang tao at 100 taong nasaktan. Haha! Napakasarap ng pakiramdam na iyon. Napakatagal na panahon na mula noong nagkaroon ako ng malaking laban. Tumawa ang isa sa mga matatandang lalaki mula sa isang first-class na aristokratikong pamilya sa City of Martial Arts. Jack tumingin sa oras at sinabing, gabi na. Ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng maraming prepeyo sa kanila. Mukhang maganda ang mga armas at iba pang bagay. Dapat kalkulahin ng lahat ang mga trepeyo at hatiin ang mga bagay sa pagitan natin, at pagkatapos ay lalabas tayo para sa tanghalian. Iyon ay musika sa pandinig ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga kalaban ay mga ailalang tao ng mga makapangyarihang pamilya, ang pera at mga sandata sa kanila ay kapansin-pansin, at ang gayong mga trepeyo ay sapat na upang mainggit ang iba. Pagkatapos ay nagmaneho sila sa 7-star hotel matapos nilang alisin ang mga bangkay at linisin ang lugar. Sa sandaling iyon, kung saan naroon ang pamilyang puti. Ang Latium na patronanam, muling nagpakita si Brenton White kay Madam Lily. Kumusta ang lahat? Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi mo pa rin nahahanap Jacket ang iba pa. Wala ka pang paraan para patayin sila. Si Lily ay palaging nasa gilid sa kawalan ng balita tungkol kay Joan at Jackney. Hindi nila mahanap ang kanyang anak, si Lance, at hindi nila alam kung buhay pa ba ito o patay na. Kung walang nagawa at talagang bumalik si Joan kasama Jack, tunay na mahuhulog ang tagapagmana ng posisyon ng Amojak mga kamay ni. Bukod doon ay lalo lang lumala ang kalagayan ni Nash. Ang kahilingan para sa isang tagapagmana sa posisyon ng master sa pamilya ay unti-unting tumataas. Napabuntong hininga si Brenton sa harap ni Lily. Alam ko yan Jacket, ang iba ay umalis na sa Middle Province, kaya agad kaming nagpadala ng mga tao upang bantayan ang tanging daan na patungo sa pamilyang puti. Iniling ko sa aking mga tao na patayin sila sa kanilang paningin. Puminto muna si Brenton bago siya nagdagdag. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas. Matagal na sana silang lumitaw kung sila ay talagang papunta dito, ngunit wala pa ring palatandaan ng mga ito. Diba sinabi mo yan Jack, nasaktan ng ilang makapangyarihang tao mula sa Gin City, at dahil doon ay umalis siya kasama ang kanyang pamilya. Kumunat ang noo ni Lily at nagsimulang mag-isip. Kang Jacket, ang iba ay nasaktan ng kabilang partido ngunit walang intensyon na maghanap ng kanlungan sa ilalim ng pamilyang puti, pagkatapos ay mayroon na lamang isang posibilidad na natitira. Nagtago na sila. Nakahanap na sila ng matitirhan na lugar na mapagtatagwan. Tumango si Brenton sa sinabi ng kanyang madam na tila kapani-paniwala. Magandang bagay sa amin iyon kung ganoon. Ibig sabihin, Tito Jack, hindi naintindihan si Nash at kinasusuklaman pa rin siya dahil sa nangyari ilang taon na ang nakalipas. At nangangahulugan iyon na hindi na niya naisip na bumalik para manahin ang mga ari-arian ng pamilyang White. Kung iyon ang kaso, gayon ito ay isang magandang balita para sa amin. Hindi nagtagal ay muling sumimangot si Brenton. Pero ano ang dapat nating gawin Kang Jack, ay hindi na mamana ng posisyon at hindi pa rin namin mahanap si Young Master Lance, worse pa kung patay na siya. Parang nauubos na rin ang mga araw ni Nash. Hindi mamamatay si Nash, at buhay pa ang anak ko, alam ko. Panmiling si Lily at nagpatuloy, kahit hindi natin mahanap ang anak ko, hindi tayo papayag Jack upang maging tagapagmana, kahit na ang ibig sabihin nito ay isang anak ng matanda sa isa pang pamilyang puti ang magiging tagapagmana. Jack, hindi dapat tumaas sa posisyon. Tumango si Brenton. Sa wakas ay tumingin siya kay Lily at sinabing, Madam, napakaraming araw na ang nakalipas, at Jack ay wala pa rin dito.
Naniniwala akong hindi siya darating, kaya bait hindi ko bawiin ang aking nagatao. Ilang araw na silang nagrereklamo tungkol sa pagkain at pagtulog sa kagubatan na walang jakabatiran. Natahimik si Lily ng ilang sandali bago siya sumagot. Sige, hilingin manaw silang bumalik bukas ng umaga, pero kailangan mo pa ring magpadala ng mga tao sa labas at makakuha ng balita tungkol sa Jack kung nasaan. Malinaw ba iyon? Kabanata 10:22. Tumanggo si Brenton sa mga tagubili ni Lily, alam na hindi siya magiging mapayapa hanggang sa matagpuan si Lance, bumalik sa pamilyang puti at matagumpay na naging tagapagmana. Nais din niyang hanapin at patayin Jack kung tutusin, walang magandang maidudulot kay Brenton kung malantad ang kanyang ginawa. Pinarangalan pa rin ng mga miyembro ng pamilyang White si Nash at sinunod ang bawat salitang sinabi niya. Pagkaalis ni Brenton, ang ikatlong elder ng White family, si Wade White ay pumasok sa kwarto ni Lily. Umupo si Wade at sinulyapan si Lily. Say, hindi pa rin nila nahahanap si Lance at ang iba pa. Ihilingin niya sa dalawa sa kanyang mga alagad na bantayan ang lugar sa bakuran tuwing pumupunta siya sa kanyang silid. Na ginagawang mas ligtas para sa kanya na pumunta at makipagkita kay Lily ng palihim. Kung tutusin, walang nakakaalam tungkol sa kanilang lihim na relasyon. Siyempre, dahil parehong hinirang nina Lily at Nash si Wade na manguna sa paghahanap kay Lance at sa iba pa, maliwanag na palagi siyang lalapit at magsusumbong kay Lily. Umirap si Lily. Honey, huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na at estimated 2 months pa lang si Nash. Kung hindi pa rin namin mahanap si Lance, hahanapin namin Jack at patayin siya. Kung namatay si Nash date Jack pagbabalik, tambangan natin ang unang matanda at papatayin bago mamatay si Nash. Napangiti ang pangatlong elder at nagpatuloy, kung tutusin, ang unang elder ang pinakamalakas sa pamilyang White sa sandaling ito. Sino ang tatanggi sa akin kapag napatay natin siya? Ako ang magiging White family master. Ikaw, ang master. May solemne na ekspresyon ang mukha ni Lily. Dati, nakipag-usap sa kanya ang ikatlong elder na palihim na ipagdamot si Nash at ang kanyang anak ang magiging master kapag namatay ito. Nalaman niyang may plano si Nash na kunin Jack at bumalik si Joanne at hindi niya iyon matanggap. Wala siyang ideya na gugustuhin ni Wade na maging master kung mamatay si Nash kung hindi nila mahanap si Lance. Napangisi si Lily dahil doon. Iniisip pa niya kung noon pa man naiisip ni Wade na siya na mismo ang maging Panginoon ng pamilya. Mapait na ngumiti si Wade bago umusad ng 2 hakbang at niyakap si Lily. Buntong hininga. Alam mo na medyo matanda na ako at hindi ako interesado sa posisyon ng Panginoon ng pamilya, honey, pagsusumamo niya. Gayunpaman, ang posisyon na ito ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng ibang tao. Kahit na hindi ito mapunta sa kanmay ng bastard na iyon, hindi ito makakarating sa kamay ng isa pang miyembro ng pamilyang White. Huminto sandali si Wade bago siya nagsalita, isipin mo. Kung ang posisyon ng family master ay nahulog sa aking mga kamay, maibabalik ko lang ito kay Lance kapag nahanap na natin siya. Hindi ba iyon gagana? Iyon ba talaga ang ibig mong sabihin? Baka sa mukha niya ang pagsimangot, nakahinga si Lily habang nakatingin sa lalaking mas matanda sa kanya ng mahigit 10 taon. Siyempre, sinadya ko. Ibibigay ko na lang kay Lance kapag nahanap na namin siya. Kung tutusin, hindi ako interesado sa posisyon ng family master. Ang interesado ako ay ikaw, honey. Kabanata 10:23. Tumuyo si Wade kay Lily habang ang kamay nito ay nakasunod sa likod ni Lily. Saan pupunta ang iyong mga kamay? Tumulyap si Lily kay Wade ng malandi bago ito hinalikan. Sa ikalawang umaga, hiniling ni Brenton ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na bumalik. Hindi nila alam iyon Jack nagsimulang mag-impake ng kanyang mga bag. Guro, nabawasan ang buhay sa katawan ni Fernando. Parang 5 o 6 na araw lang ang tatagal niya. Ininspeksyon ni Ethan ang katawan at mata ni Fernando. Jack nag-aalala. Jack tumango. May isang heirloom sa aming pamilyang puti na nakakatulong upang mapahaba ang buhay ng mga tao. Isiguraduhin man lang nito na hindi mamamatay si Fernando. Malapit na tayong umalis. Gusto ko ring pumunta
Fiona piped in. Diba sabi mo ang White family ay isang shadow family? Dahil ito ang maalamat na pamilya, sigurado akong marami silang mahahalagang bagay at ang iba ay makakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng mga tao, diba? Dahil you're the White family's young master, it shouldn't be an issue for you to give me some, right? Si Fiona ay nasa buwan ng Jack sinabi sa kanila ang tungkol sa pamilyang puti. Hindi niya maisip yung Jack ay hindi lamang ang Supreme Warrior, ngunit mayroon din siyang malakas na background. Jack ang pamilya ni Nay ang maalamat na pamilya ng Anino. Ang pingkamalakas na kapangyarihan na tumaas sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ayaw palampasin ni Fiona ang pagkakataon kung kailan Jack sabi niya naglalakbay pabalik. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga pag-iisip na makuha ang kanyang mga kamay sa ilang mahahalagang bagay na talagang magpapayaman sa kanya. Napakamot ng ulo si Andrew habang nagsasalita, Jack, hindi ako kasing secular niya. Gusto ko lang makapagsanay tulad mo at lumipad sa himpapawid balang araw. Buti sana kung makakalipad ako. Parehong kinuha ni Fiona at Andrew Jack sa pamamagitan ng pagtataka sa kanilang mga slita at siya ay hindi makapagsalita. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Andrew habang ipinaliwanag niya. Biyanan, hindi madaling gawain ang pagsasanay. Ang mga taong nasa edad ni Selena ay maaari pa ring linisin ang kanyang katawan sa ilang mga paraan upang sila ay maging martial artist at magsanay. Ngunit ang mga taong kasing edad mo ay magiging imposibleng gawin ito. Hindi mo kakayanin ang paglilinis. Bumagsak ang ekspresyon ni Andrew sa narinig Jack paliwanag ni. Puntong hininga. Never mind. Te ay dapat nakapalaran. Bakit hindi tayo nagkita kanina? Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagningning ang kanyang mga mata nang idinagdag niya, Jack, sinsabi mo na kayang maghugas ng katawan at mag-train si Selena, mag-training din kaya si Ben. Mas bata siya kay Selena. Jack tumango. Tumingin siya kay Ben at seryosong sinabi, ang pagsasanay ay hindi isang maliit na bagay, tanging ang mga may matatag na determinasyon ang maaaring maglakbay ng malayo sa landas na ito. Bagamat maaari silang makakuha ng mas malakas na kapangyarihan, ito ay isang bagay na iaban sa kalikasan at ang paghuhugas ay magiging masakit. Kailangan mong pag-isipan iyon ng maayos, Ben. Puno ng pananabik ang mga mata ni Ben. Napag-isipan ko na. Matagal ko na itong nasa isip, kuya. Pag-isipan ito. Si Elaine ay maaaring magsanay at siya ay isang master. Paano ito gagana kung hindi ako makapagsanay? Bilang isang lalaki, dapat kong samahan siya. Baka maprotektahan ko siya kung talentado ako at maabutin ko siya. Natarante si Elaine sa mga sinabi ni Ben habang namumula ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa kanyang puso at nakatikim sila ng saccharine sweet. Kabanata 10:24. Haha. Malaki. Hanggat determinado kang gawin ito, Jack Malokot, narinig ang deklarasyon ni Ben, habang idinagdag niya. Bagaman hindi ko narinig na ang paglilinang ay maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao, ang paglilinang ay nagpapalakas sa iyo at nagpapaganda ng iyong balat. Ang iyong katawan ay magkakaroon din ng pambihirang espiritismo. Jack huminto muna bago siya nilinaw, this isn't so obvious for people who are at the martial artist level, though. Mas magiging halata kapag naabot ng tao ang demigod level. Napaisip si Fiona at nagtanong Jack sino ang kailangan mong kasama sa paglalakbay na ito. Maaaring sumama sa akin sina Selena, Bern, at Elaine, tugon Jack. Bukod dyan, kailangan ding sumama sa akin ni Lana, Ethan, William, at nanay ko. Tapat na iyon dahil hindi comfortable kung marami tayong pupunta doon ng magkasama. Honey, hindi mo ba sinabi na laban sa'yo si Lily at nagpadala pa ng mga tao para patayin ka noon? Malalagay ba tayo sa panganib kung babalik tayo ng ganito? Napaisip si Selena at bahagyang nag-alala. Jack ngumiti ng walang pakialam. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Iniling ko kina Willie, Ethan, at Lana na sumama sa amin. Sabay-sabay kaming apat na naglalakbay, dapat sapat na. Ang tatlo sa kanila ay magagawang protektahan kayong lahat.
Gusto kong isama ka at si Ben dahil gusto kong makita kung makakakuha tayo ng ilang resources mula sa White family para sanayin ka at gawin kang martial artist. Tumango si Selena. Kapag naging martial artist na tayo, ibig sabihin pumasok na tayo sa landas ng cultivation. Para doon, Jack lang mahigpit na ngiti ang ibinigay niya habang sumagot, to be exact, being a martial artist means you're much stronger than normal people. Kailangan mong maging grandmaster para makapasok sa landas ng cultivation, at iyon ay dahil magkakaroon ng bahagyang aura ang iyong katawan kapag naabot mo na ang grandmaster level. Taka ka lang makakapagsanay at makapagsimulang magtanim. Talaga. Magsisimula lamang ang paglilinang pagkatapos maabot ang antas ng grandmaster. Nangangahulugan ba iyon na kailangan kong magkaroon ng 1-star King of Wars combat power bago ko matawag ang aking sarili na isang cultivator? Natahimik si Ben pagkatapos niyang marinig ito. Napakahirap nito. Haha. Siyempre mahirap. Sa tingin mo ba ay madaling maging master ng demigod level tulad ng Gods of War o isang tunay na god level tulad ng iyong bayaw? Kahit na ang pamilyang puti ay mayroon lamang ilang tunay na Panginoon sa antas ng Diyos tulad ng iyong bayaw. Tumawa ng malakas si Skyler at sinabing, Jack, Supreme Warrior. Huwag kang mag-alala tungkol sa bahaging ito ng iyong pamilya, kami na ang bahala sa kanila. Sige at pretuhin mo ang God of War Campbell at ang iyong ama. Tinimulan na nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos mag-impake ng kanilang mga gamit. Samantala, sa pamilyang puti, nauna si Brenton kay Lily. Madam, hiniling namin na bumalik ang mga tao namin at hiniling ko sa kanila na magpahinga. Nagpadala pa ako ng 2 mo para tumulong sa paghahanap sa ating Young Master. Sana, mahanap na natin si Young Master Lance. Tumango si Lily bilang kasiyahan pagkatapos niyang marinig ito. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, kumuha siya ng 2 chi. Congregation pills at ibinigay ito kay Brendan. Magaling. Nakakapagod ang panahon para sa iyo. Ininom ni Brendan ang mga table tas ng may pasasalamat. Ang mga taong nagsagawa ng paglilinang ay maaaring sumipsop ng chi sa kanilang paligid batay sa pamamaraan ng pagsasanay na kanilang nakuha. Ang dahilan kung bakit iyahat ng 8 pamilya ng Anino ay nagtago sa kagubatan upang linangin sa katahimikan at walang pakialam sa labas ng mundo ay dahil nakahanap sila ng mga lugar na may napakalaw. Akna chi na angkop para sa kanila upang manatili. Ang mga lungsod sa labas ng mundo ay walang masyadong chi at ay hindi angkop para sa paglilinang. Kahit na sila ay nilinang sa mga lungsod, ang kanilang bilis ay mababawasan, at ito ay malinaw na hindi sulit ang pagsisikap. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng 8 pamilya ng Anino ay hindi nasangkot sa kanilang mga sarili sa mga gawain sa labas ng mundo. Kabanata 10:25. Hinawakan ni Brenton ang kanyang kamay at nagpasalamat kay Lily habang nagsasalita, Salamat, Madam. Ang pinakamasayang sandali sa buhay ko ay ang pagsilbihan ko si Madam. Ito ay bahagi ng aking responsibilidad. Pagkatapos ng lahat, bukod doon, naniniwala ako sa talento ng panganay na Young Master. Umaasa ako na si Young Master Lance ay malapit ng maging Panginoon ng pamilyang puti. Haha! Huwag kang mag-alala. Ang pagsasagawa ng mga gawain para sa akin ay nangangahulugan na ikaw ay nagtatrabaho para sa pamilya Lagorio at hindi kita tatatratuhin ng masama. Kapag nahanap na natin ang anak ko at naging amo na siya ng pamilyang puti, hindi ka rin niya gagawing masama. Dapat kang magtrabaho ng husto upang madagdagan ang iyong paglilinang at maaari kitang itaas sa matandang posisyon kung gagawin mo ito, alok ni Lily na may ngiti. Tuwang-tuwa ang 9th Patronum nang marinig ang alok nito at agad siyang lumuhad sa isang tuhod. Salamat, Madam. Ako ay magsisikap na matupad ang iyong mga inaasahan. Ang 9th Patronum ay umalis sa tirahan ni Lily pagkatapos noon. Dumating siya sa isang pavilion hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis. Ang pavilion ay matatagpuan sa gilid ng bangin at mayroong isang matanda na mga 50 taong gulang na nakatayo sa loob. Nasa likod niya ang mga kamay habang nakatingin sa isang maliit na bayan sa ilalim ng burol. Pangatlong matanda. Ang ika-9 na Patronum ay kinumpas ang kanyang kamay ng sunod Sonyerin sa ika-3 elder habang siya ay nakatayo sa likuran niya.
Oo. Tumango ang ikatlong elder at dahan-dahang lumingon. Ano ang hiniling sa iyo ni Lily na pumunta? Ikasyam na Petronum, napangiti si Brenton nang sumagot, ano pa ba? Nagtatanong siya tungkol sa mga balite jacket iba pa. Iniling din niya sa akin na magpadala ng mas maraming tao para tumulong sa paghahanap para sa kanyang anak. Malamig na ngumiti si Wade. Haha. Halos 3 buwan nang nawala ang kanyang anak at kailangan niya mawala dahil hindi man lang namin siya mahanap o ang kanyang katawan. Natigilan si Wade bago niya idinagdag. Gayunpaman, nananatili ang plano patayin si Lance kung mahanap natin siya. Hindi natin siya papayagang makabalik ng buhay. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Brendan. Huwag kang mabahala, Third Elder, ang posisyon ng White Family Master ay sa iyo. Napakarami mong nagawa para sa pamilyang White. Napakagandang bagay na ginamit mo ang Beach Eye na Lily para tulungan kaming alisin si Nash. Dapat matagal nang namatay si Nash White. Gumagawa ng galit si Wade sa pamamagitan ng saradong bibig habang idinagdag. Masusuka siya sa galit kung alam niyang palihim kong nakikipagkita sa kanyang babae. Haha. Paano siya aakyat upang maging Panginoon ng pamilya kung hindi siya nakatanggap ng suporta mula kay Lily at sa iba pang Lagorios ilang taon na ang nakararaan? Ako sana ang master. Tama iyan. Sa pagkakataong ito, nagpakamatay si Lance dahil gusto niyang maghanap ng paraan para malampasan ang tunay na antas ng Diyos. Iyan ay ganap na kalokohan. Paano magkakaroon ng paraan upang malampasan ang tunay na antas ng Diyos? Hahanapin na sana ng iba kung may paraan. Malamig na tumawa ang ikasyam na Petronum. Kailangan lang nating maghintay ng 1 o 2 buwan. Magiging perpekto ang lahat kapag namatay si Nash. Kabanata 10:26. Sa sandaling ito sa isang bahay, muling umubo ng dugo si Nash. Ang kanyang mukha ay mukhang mas mapatla at siya ay tila hangkag din. Maraming araw na ang nakalipas. Bakit hindi Jack nandito pa? Hindi ba siya darating pagkatapos ng lahat? Nalungkot si Nash nang maisip niya iyon, Jack. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Tinisisi ko ang dati kong kawalan ng kakayahan na naging dahilan para hindi ako makasama sa kanyang paglaki. Siguradong marami siyang pinaghirapan. Hindi. No wonder galit na galit siya sa akin. Inaliw ng mayordomo ng pamilya ng White na si Titus si Nash, huwag kang mabalisa, guro. Ramdam ko yan, Jack, ay isang anak na anak. Bukod doon, hindi naman sa wala kang pakialam sa kanila. Inihiling mo sa 9th Petronum na magpadala ng pera at mga mapagkukunan sa paglili ng Jack. Sino ang nakakaalam na ang 9th Petronum ay babalik sa kasinungalingan na namuhay sila ng isang magandang buhay? Mahigpit na ikinuyom ni Titus ang kanyang mga kamao habang umiinit. Siguradong nagsisinungaling siya noong sinabi niya iyon Jack ay umabot sa antas ng 7 o 8 baitang martial artist. Siguradong kinuha din niya ang lahat ng cultivation resources na ibinigay ni Master. Damn it, naikuyom ni Nash ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang mga ngipin. Nasabi mo ba ito kay First Elder? Huwag sabihin sa iba. Ang tanging pinagkakatiwalaan ko ngayon ay ang unang Elder at pangalawang Elder. Habang ang ikatlong Elder ay mukhang masaya sa lahat ng oras at aktibong tumutulong sa amin na hanapin si Lance, siya ay naging isang hindi mapagkakatiwalaang tao sa akin. Tumango si Titus. Master, sa totoo lang, iniisip ko noon na ang Third Elder ay isang mabait na tao at malakiang. Naiambag nito para sa pamilyang puti, ngunit mula nang sabihin mo sa akin ang matandang iyon na higit pa sa kanyang nakikita, mas binigyan ko siya ng pansin. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya mabuting tao. Tumigil sandali si Titus bago siya nagpatuloy. Natuklasan ko na ang ikatlong Elder ay napakalapit sa 9th Petronum at madalas silang magkasama para mag-usap. Sabi nga, sa kasabihan, nagsasama-sama ang mga ibon ng balahibo. Sa tingin ko ay may mali sa Third Elder. Sa tabi nila, sinabi ni Beth, mahusay na itinago ng ikatlong Elder ang kanyang sarili at hindi namin matukoy kung anong uri siya ng tao. Dapat may ebidensya tayo bago tayo gumawa ng anuman sa kanya. Kung tutuusin, hindi maganda ang magkamali ng tao. Pumayag naman si Nash. Tama iyan.
Matagal nang naging elder ang third elder, at miyembro siya ng White family. Malaki ang naiambag niya sa pamilya namin at marami siyang tapat na subordinate. Hindi tayo maaaring magdesisyon ng madalian kung gagawin natin ang anumang bagay sa kanya nang walang matibay na patunay. Maraming tao ang hindi makukumbansi, at ito ay maaaring hilahin sila sa kanyang panig. Umiti ng mapait si Titus. Haha. Kahit na mayroon tayong ebidensya na magpapatunay na hindi siya mabuting tao, marami pa rin ang lalaban para sa kanya, kahit na maaaring mabawasan ang bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sa sandaling iyon, Jack, si Lana, at ang iba pa ay nakarating na sa ibaba ng bundok kasama ang mukhang walang buhay na si Fernando. Talagang malayo ang lugar na ito, ngunit ang hangin ay talagang maganda, at ang mga sasakyan ay hindi rin makakarating dito. Pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng mahabang buhay kung mananatili ako dito. Pimben nang makita niya ang malaking bundok sa kanyang harapan. Napangiti si Elaine na nasa tabi niya. Hindi ka pa martial artist. Kapag isa ka na, mararamdaman mo ang maliliit na particle na mapusyaw na asul ang kulay sa hangin. Tichi iyon. Pilipino. Tumango sila na, oo, at ang chi dito ay hindi ka pani-pani walang makapal. Ito ay hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses na mas makapal kaysa sa chi sa lungsod ng martial arts. Puntong hininga. Kahit makapal, sayang hindi natin nakikita o nararamdaman. Napabuntong hininga si Selena. Kabanata 10:27. Nais niyang maging isang martial artist. Isang ideya ang sumagi sa kanyang kausap Jack na hindi ko akalain na magkakaroon tayo ng walang problemang paglalakbay. Honey, kung isasalang-alang kung gaano kagalit si Lily sa iyo at nagpadala pa siya ng mga tao upang patayin ka. Jack nagbigay ng isang mahigpit na ngiti. Totoo, masyadong swabe. Hindi ko rin inaasahan na ganito pala kakinis at nasa paanan na kami ng bundok. Jack saka hinawakan ng kamay ni Selena at same time na nagsalita, Honey, don't you worry. I'll try my best to get the ingredients for you and then that can clean your body para maging martial artists kayo. I'm not sure about your talents, but hopefully, both of you will have nice talents and that you'd be able to cultivate fast. Mababaliw ang iyong ama kung alam niyang narito ka, Jack, nakangiting sabi ni Joanne. Tahimik, hinihintay niya ang araw na ito. Kung tutusin, sina siyang lalaking minahal niya taon na ang nakakaraan. Siya ay, syempre, Jack Kamani. Jack na pabuntong hininga. I wonder kung anong sakit niya. Hayaan mong tingnan ko siya at tulungan ko siyang gamutin. Sa tingin ko, hindi ganoon kahirap gamutin ang sakit niya. Jack lumingon at tumingin kay Fernando, nakataas sa likod ni William. Ang inaalala ko ay si Fernando. Kukunin ba ng pamilyang White ang kanilang mahalagang bagay kung gaano ito kahalaga? Kahit na pumayag ang mga miyembro ng pamilyang White, natatakot ako na ang mga miyembro ng pamilya Lagorio at si Lily ay humakbang at pigilan sila. Guro, alam mo ba kung gaano karaming mga tao ng pamilyang puti ang nasa demigod level? Ilan sa kanila ang mga Panginoon ng tunay na antas ng Diyos? Curious na tanong ni Lan. Hindi ako sigurado. Hindi ako masyadong pamilyar sa pamilyang puti, kita nyo, sagot Jack, ang mahinang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Gayunpaman, sila ay naging isang tunay na pamilya ng anino at maaaring ituring na cream of the crop. Tinatansya ko na ang lahat ng elder ay nasa tunay na antas ng Diyos habang ang mga Petronum ay nasa antas ng demigod. Naniniwala ako na marami rin silang mga grandmaster sa kanilang hanay. Nagulat sila na sa loob, ang mga mastay ng tunay na antas ng Diyos ay napakalakas. Jack na napakalakas na pag-iral, ay nakamit lamang ang unang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Napakarami ng mga taong tulad nito Jack sa pamilyang puti. Bukod doon, mayroon bang 8 pamilyang tulad ng pamilyang puti? Nakuha nila na ang sarili pagkatapos ng ilang oras at sumagot, tama. Sila ang nangungunang 8 kapangyarihan, at normal na mayroon silang napakaraming master na nakamit ang tunay na antas ng Diyos. Pagkatapos ng iyahat, tinatamasa nila ang pinakam na husky na mapagkukunan at mga lugar para sa paglilinang sa mundong ito.
Mapait na ngumiti si Joan at nagsalita. Noon, ang pamilya Lagorio ang may pinakamataas na pag-asa na maging isang pamilya ng anino, ngunit walang nakakita na ang pamilyang puti ay bubuo sa bandang huli at magiging isang pamilya ng anino. Kaiba sa pamilyang puti, tumanggi at bumagsak ang pamilya Lagorio. Itinuturing lamang silang isang tagong pamilya sa halip na isang anino. Kabanata 10:28. Jack na tahimik siya nang marinig niya ito. Dapat magalit ang mga Lagorios kung ganoon. Kung tutusin, tinulungan nila ang pamilyang puti, ngunit hindi nila akalain na ang pamilyang puti ay magsisikap at hanggat sa okasyon. Habang ang kanila, haha, ano kaya ang ginawa nila? Ayon sa sinabi ni Titus, marami sa kanilang mga nakatatanda ang may malaking tagumpay at ang mga nakababatang henerasyon ay nagpakita ng mga kamangha-manghang pagtatanghal. Lumaki sila ng sunod-sunod habang nagsasanay sila ng husto, at maraming mga henyo ang lumitaw. Tungkol naman sa mga Lagorios, nagkaroon sila ng matinding away sa mga pamilyang pareho ang katayuan at nawalan ng maraming tao. Umiti din ng mapait si Joan, at nag-usap ang grupo nang makarating sila sa isang sementadong kalsada. Gayunpaman, tumigil ka. Sino ka? Ang lugar na ito ay kabilang sa pamilyang puti. Walang sino man sa inyo ang maaaring pumasok maliban kung miyembro ka ng pamilyang puti at may token ng pamilyang puti. Ito hanggang 8 binata ang nagbabantay sa pintong bato. Lumapit ang isa sa mga lalaki at bumulong Jack habang ang iba ay nagsiwalat ng kanilang mga espada. Agad na lumakad sila na at nagpaliwanag, lahat, miyembro tayo ng White Family. Ito ay Jack White, ang young master ng White Family. Nandito kami para makipagkita sa master mo. Ang batang Panginoon ng puting pamilya, Jack Puti. Bakit hindi natin siya narinig? Agad na kumunat ang noo ng Ayalaki pagkarinig sa sinabi ni Lana. Parang hindi tama yan. Ang pamilyang puti ay may 2 ginang, at ang panganay na ginang ay may isang anak lamang, si Lance na 3 buwan nang nawala. Ang pangalawang ginang ay may kambal na anak na babae. Kailan pa tayo nagkaroon ng young master? Nagningning ang mga mata ng isang binibini matapos niyang marinig ang sinabi ni Lana. Talaga ba, Jack? Siya ay Jack. Tinulyapan niya Jack habang nagsasalita siya at tumango. Kamukha mo si Master. Ikaw ba talaga ang young master ng White Family? Umiti ng mapait si Joan. Bagamat nahihiya siya, ipinaliwanag niya, binibini, mangyaring tulungan kaming ipasa ang mensahe at ipaalam sa mayordomo, si Titus White, o maging ang unang elder nang narito kami. Pakisabi sa kanila nang ako si Joan, at dinala ko Jack upang bisitahin ang kanyang ama. Sige. Bagamat hindi ako sigurado sa mga nangyayari, tutulong akong ipasa ang mensahe. Gayunpaman, hindi ka maaaring pumasok sa tirahan ng pamilyang White nang walang pahintulot nila. Dapat tingin ang dalaga Jack muli bago tumalikod para umakyat sa bundok. Naminggalinga ang isang lalaki sa paligid bago mabilis na tumakbo paakyat ng bundok nang hindi nagsasalita. Mabilis na naglakbay ang lalaki. Nagmamadali siyang lumapit nang makita niya ang isang pamilyar na figure sa isa sa mga parisukat, kaya sinabi niya, Dacianum na Petronum, nandito na sila. Nasa paanan sila ng bundok. Ano ang dapat nating gawin? Sino ang nandito? Ang 9th Petronum, nakasimangot si Brenton, nalilito. Tinitigan ng binata na humihingal at humihinga sa harap niya, nagsalita siya. Hindi ba't hiniling mo sa amin na pumatay? Jack at Joan. Nandito na sila. Nakita ko ang 8 sa kanila at isa pang Ayalaki ang dinadala, kaya naging 9 sa kanila. Sabi ng binata. F.H. King Hell. Sino ang nakakaalam na makakarating sila sa ibaba ng bundok pagsapit ng hapon kapag kakaalis lang namin ng aming mga tauhan sa umaga? Sumangayon si Mindy White na tulungan silang ipasa ang mensahe kay Titus o First Elder. Dumaan ako sa iyo sa pinakamaikling landas. Hindi sila maaaring payag ang umakyat sa bundok. Agad na naramdaman ni Brenton ang bigat ng sitwasyon. Kung Jacket ang iba naman ay umakyat sa bundok, malalantad ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Sa sandaling magkita ang magkabilang panig, malalaman ni Nash ang tungkol sa nangyari ilang taon na ang nakakaraan sa isang simpleng chat lang.
Nagngangalit ang mga ngipin, pagkatapos ay utos ni Brenton, halika, kailangan mong sumama sa akin. Kailangan nating pumatay Jack bago dumating ang unang elder at ang iba pa. Walang pag-aalinlangan, hinailan niya ang lalaking kasama niya at lumipad patungo sa ilalim ng bundok. Kabanata 1029. Ang ninth Patronum na ito ay malinaw na isang master na may demigod status. Ang isang Patronum na may ganitong paglilinang ay nagpakita kung gaano kalakas ang pamilyang puti. Mabilis na naglakbay ang ika-9 na Patronum. Lumipad siya ng ilang oras habang hinihila ang isa pang tao bago lumapag sa lupa. Tinapot niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at tumalon pataas para magpatuloy sa paglipad. Maya-maya, narating niya ang pintong bato at huminto. Si Brenton ay nasa kaganan ng si Mindy ay hindi bumalik kasama ang iba at siya ang nasa itaas. Tinulyapan niya ang mga taong nasa harapan niya bago siya mereng nagtanong, sino sa inyo Jack at sino si Joanne? Ako ay Jack at ito ang aking ina, si Joanne. Jack naglakad pasulong at yumuko sa estranghero sa harapan niya. Magalang niyang iminuwestra ang kanyang mga kamay. At ikaw ay umiwas ng tingin ang ninth Patronum. Haha. Nandito ka para bumisita sa aming Panginoon. Hinahanap mo ang butler namin. Nagsalita siya. Oo, hindi ba pumasok ang ginang para ipasa ang mensahe? Jack tinitigan ng taong nasa harapan niya at sumagot ng tapat. Isa ako sa mga Patronum dito. Sabi ng amo namin, wala na daw siyang ibang anak maliban sa nag-iisang anak niyang si Lance. Mas mabuti kung umalis kayong iyahat. Malamig na ngumiti si Brenton at pinag-cross ang mga kamay sa dibdib. Jack bahagyang natigilan siya nang marinig ito. Siya ay, gayon paman, sa loob smirk. Nagpaalam ang mayordomo Jack tungkol sa nananaig na kalagayan ni Nash dati. Nasa bingit na ng kanyang kamatayan si Nash at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala upang maghanap Jack. Gustong makipagkita ni Nash Jack at kahit gusto Jack upang kunin ang mga ari-arian ng pamilayan. G.Y. Pero, bigla na lang silang napatigil sa pintuan ng kararating lang nila. Parang takot na takot si Lily at ang iba Jack pagkikita ni Nash. Ang lahat ng higit pang dahilan para sa Jack pero makilala si Nash kung ganon. Gusto niyang makita kung gaano karaming tao ang gustong umatake sa kanya. Jack malamig na ngumiti pagkatapos niyang isipin iyon. Pagbati sa iyo, Patronum. Ako ay tunay na anak ni Nash at nabalitaan ko na ang aking ama ay may malubhang karamdaman kaya ako ay bumalik para bisitahin. Hindi ako aalis kahit hilingin mo sa akin. Jack pagkatapos ay idinagdag at saka baka mapatay ako hindi magtatagal pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, tama ba? Ang mga sulok ng bibig ni Brenton ay kumaibot ng ilang beses, hindi niya inasahan Jack's katas na maaaring hulaan ang kanyang bawat iniisip. Napakaraming tao ang naroroon at hindi maginhawa para sa kanya na gumawa ng anuman kaya mas mabuting maghintay hanggang Jack at umalis na ang iba. Walang makakaalam na siya ang pumatay sa kanila sa sandaling lumabas sila sa paningin ng mga miyembro ng pamilyang puti na nagbabantay sa pinto. Kahit na may maghinala sa kanya, kailangan lang niyang igiit na hindi siya iyon at walang ebidensya dahil patay na silang lahat. Nang sandali pa bago inilabas ni Brenton ang kanyang espada at itinutok iyon Jack. Binata, sinasabi sa akin ng mga kilos mo na gusto mo talagang magkaila bilang anak ng aming Panginoon at pumasok ng puwersa. Ikilos ako kapag hindi ka umalis. Pinag-isipan niya ito. Kung Jack tumanggi siyang umalis, masasabi niyang pinipilit nilang pumasok ang mga taong ito at umaksyon siya dahil hindi niya alam na anak siya ni Nash. Baka makatakas siya sa kamatayan hanggat kakampi at protektahan siya ni Lily. Kabanata 1030. I'm sorry, pero hindi ako aalis. Jack palihim ng umisi. Gayunpaman, hindi ko rin pipilitin na pumasok. Mabuti pang manatili na lang dito at maghintay na dumating ang mayordomo. Naniniwala akong malalaman natin sa lalong madaling panahon kung anak ako ni Nash White. Jack natahimik sandali habang malamig ang tingin niya kay Brenton bago niya idinagdag, mukhang ayaw mong makilala ko si Nash, tama ba ako? Damn it! Dahil hindi ka aalis, hinihiling mo ito, binata. Dapat tingin si Brenton sa likod niya.
Inihagis niya ang kanyang espada patungo Jack, sa takot na makita sila ni Titus at ng iba pa kung ito ay matagalan. Isang nakakatakot na aura ng espada ang sumugod Jack, hindi nagkakamali ang manmamatay tao na layunin sa likod ng naturang pag-atake. Sa kabila ng nakakatakot na hakbang, Jack nakatayo lang habang si William, na nasa tabi niya, ay binunot ang kanyang espada habang lumilipad palabas ang isang nakakatakot na aura ng espada. Agad nitong pinigilan ang aura ng espada ng 9th Petronum. Isang nakakabinging putok ang maririnig habang ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay kinansela ang isa't isa. Alam yun ni William Jack kababalik lang, alam niyang maraming kaaway mula sa pamilyang puti ang nakatutok Jack. Kaya naman, mas mabuti kang Jack pinananatiling lihim ang kanyang antas ng paglilinang sa ngayon. Hindi naisip ni Brenton na may ganito kalakas na Master Jack side, bagaman matapos niyang malagpasan ang una niyang sorpresa, binyantaan niya si William. Sino ka? Isa kang master ng demigod level. Alam mo ba ang mga resulta ng pakikipaglaban sa pamilyang puti? Binata. Haha. Wala kang kinalamnan sa aking pagkakakilanlan, ngunit hindi ako tatayo kung sasalakayin mo siya. Tumawa si William, kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang hiwa ng paghamak. Para kay Brenton, naramdaman niya na ang kanyang kalaban ay nasa unang yugto ng antas ng demigod. Wala siyang dapat ikatakot dahil naabot na niya ang huling yugto ng antas ng demigod. Samantala, nakarating na si Mindy sa isang plaza kung saan tinanong niya ang isang lalaki. Nasaan ang mayordomo? Alam mo ba kung nasaan siya? Umiti ang lalaki. Parang nasa master's quarter si Butler Titus kasama si Beth. Kung tutusin, ang kalagayan ng Panginoon ay nakakasama at palagi nila siyang banibisita. Tige salamat sa'yo. Tumanggaw si Mindy at mabilis na tinungo ang kwarto ni Nash. Gayunpaman, hinarang siya ng 2 miyembro ng pamilyang puti na nagbabantay sa pinto nang dumating siya doon. Mindy, may kailangan ka ba? Tanong agad ng isa sa mga lalaki kay Mindy. Maaari kaming tumulong sa pagpasa ng mensahe kung ito ay apurahan. Mahal, ito ay isang bagay na mahalaga. Labis na balisa si Mindy at agad na sumigaw ng malakas sa loob. Sister Bella, Butler Titus. Mabilis. May importanteng bagay at kailangan kita dito. Si Beth at Titus, na nasa loob, ay lumabas ng bahay nang marinig nila si Mindy. Mindy, anong nangyayari? Pabulong na sabi ni Titus habang naglalakad palabas. Paano ka makakasigaw ng napakalakas kung nagpapahinga ang Master? Hindi ka ba natatakot na maistorbo mo ang pahinga ni Master? Napaka-impolite mo. Napangiti si Mindy at sinabing, Butler, may isang babae na dumating kasama ang isang nakababatang lalaki. Tinabi niya na ang kanyang pangalan ay Joan. At ang pangalan ng kanyang anak ay Jack. Ang anak niya ay anak ng amo at hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi naman daw sila nagsisinungaling kaya agad akong pumasok para i-report ito. Totoo ba? Nanlaki ang mga mata ni Titus nang napalitan ng saya ang ekspresyon niya. Anong balita? Napakagandang balita. Hayaan mong ipaalam ko sa Panginoon at maaari tayong bumaba para salubungin si Young Master Jack. Kaya siya talaga ang anak ng amo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.